Hello mga kanegosyo. Quick recap lang sa last video natin. Nabanggit ko na 200,000 yung sales na kinikita natin buwan-buwan pero nalulugi pa rin tayo. So ngayon ipapakita ko kung saan napupunta lahat ng pera. So lahat ng kinikita natin monthly. Sa cash register, sa bills, sa ingredients. So explain natin yan ng mas detalyado. So samahan nyo ako. Sa mga hindi po nakakilala, ko po si Paolo, isang maliit na business owner ng maliit na burger shop sa Taguig. Kaya kung kayo po ay isang negosyante na nangangapa pa rin po, mga newbies na katulad ko, or yung mga gustong magnegosyo sa future, napakahalaga po nitong expenses. Kaya sana po ay samahan niyo ako na detalyadoin natin para malaman niyo talaga kung ano yung mga usual expenses na binabayaran ng isang legal na negosyante or negosyo, I mean. Umpisahan na po agad natin. Hatiin po natin sa dalawa ang expenses. Explain po muna natin isa-isa. Ito po yung flow ng aking negosyo, no? Fixed expenses at variable expenses. Yung sa fixed expenses, ito yung expenses that stay the same no matter how much activity a business is doing. Same amount monthly at not dependent on the level of goods or services produced by the business. So kahit magsarado ka, babayaran mo pa rin to at same amount monthly unless nagkaroon kayo ng kasunduan ng, let's say, landlord. At ang pangalawa naman ay ang variable expenses. Ito yung mga expenses that can change regularly, or yun yung cost of goods sold natin, utility bills, at yung mga costs na nakadepende sa sales natin. Ito yung mga nagbabago-bago naman nito. So kung maliit yung sales, may tendency na lumiit din itong variable expenses natin. Di ba nakakagulat? Isa pa. Nakakagulat yun di ba? Ganun nakakagulat ang expenses natin. 236,300 pesos monthly. Iisa-isahin natin yan. Umpisahan muna natin sa fixed expenses. Unang-una, syempre, ang rent. Tapat po ako ng magandang lokasyon, Taguig Science High School. May community, tabing kalsada. So, 50,000 monthly. Magsara ka man o hindi, babayaran mo yan. Pagkatulong mo ng bubong mo or kung ano man ang mangyari sa tindahan mo, babayaran mo pa rin. Pangalawa, ang staff or manpower. Nandyan ang crew staff or kitchen staff natin, rider. So, 30 days yan. 550 pesos a day ang tao ko. Pasahod ko sa tao. Yung rider 250. Sa kanya lahat pa rin yung magiging delivery fee bukod doon sa 250 pesos na binibigay ko. Ang total niyan ay 47,500. Kasama na dyan yung accountant na 3,000 pesos monthly dahil nung mga una binaliwala namin yung file sa BIR o kung ano mang mga changes, updates ang kailangan sa BIR, at least nagagawa agad at walang magiging penalty kasi napakasakit talaga. Umabot yata ng almost 50,000 yung nabayaran ko before sa BIR dahil sa mga penalties ko. So ngayon, si accountant na yung bahala sa mga yun. At meron din akong isang marketing staff. Siya yung mga nag-e-edit ng mga ipapost nating pictures sa social media at nakikipag-coordinate ako sa kanya almost every day, syempre, dahil kahit may isa ka ng staff sa marketing kasi medyo
ito yung isa sa mga kailangan mong pagtuunan, lalo na sa mga katulad kong maliliit na negosyo na hindi pa kilala sa ibang lugar o kahit sa mismong lugar na nila. So, kailangan ng awareness at kailangan, ito pang 4,000 na ito or sa marketing budget ko ay napakaliit pa. Pero ayun nga, ang total ng aking manpower at or staff ay 47,500 pesos monthly. Ang next natin sa list ng fixed income or fixed expenses, ay utilities. Ito, kuryente at tubig, ayan, 13,200. Itong mga to, sa presyo na to, ito yung mga highest na nabayaran ko in total. So, sa history ng store, ito yung mga pinakamatataas. So, doon ko binabasa yung aking expenses. Next ay marketing or ads, FB ads or IG ads din ako monthly. Ang susunod ay equipment or store maintenance. Kailangan yan kasi nagbabayad talaga tayo ng extra para dyan. Example, maglilinis ng exhaust, hood. Medyo mahirap din yan. Griller or other equipment. Sunod ay syempre taxes. Legal po tayong nagbabayad ng ating taxes sa Taguig. Meron tayong business permit, nag-i-issue tayo ng BIR, discounts, PWD. So, lahat po yan ay binabayaran po natin monthly. Dahil in-average ko na yan sa 25,000 yearly. So, ayun, yung monthly natin ay 2,100 pesos. Itong part na to, yung taxes, yung isa sa pinakamadugo. Kasi, imagine ninyo yung kung hindi ka legal or let's say hindi ka nagbabayad ng taxes. So, wala yung number 6. Wala rin yung accountant. So, magkano na yan? So, sobrang laki ng kinakain nitong mga taxes na ito. Kung pagsasamahin mo sila, so 25,000 sa taxes, accountant is siguro 33,000. So 50,000 more or less yearly yung mawawala sa'yo. Ang last pala natin sa list ng fixed expenses ay yung wifi or load ng ating store, 500 pesos. Kaya ang total natin ay 86,300 pesos sa fixed expenses. At punta naman tayo dito sa variable expenses, packaging, and tulad ng sinasabi ko, kaya may ranges yung mga yan, price ranges yung mga yan ay nagbabago-bago depende sa sales at sa presyo. Dahil yung iba dyan, daily, weekly, monthly ko binibili. So packaging, 8,000 to 12,000 pesos. Ayan. Cooking oil, ang binibili ko dyan yung isang container na palm oil. So 2 deep fryers ang gamit ko. Kaya medyo malakas din. Ganun na rin yung gas, yung mga ingredients natin na ginagamit, raw ingredients, raw materials ay nanggagaling sa mga iba't ibang suppliers na binabayaran natin through credit card monthly na 20,000 to 35,000. Siyempre yung beef patty rin natin, depende yan sa kung ilang kilo yung mabibenta natin. Ganun din sa fries, sa buns. Yung others naman, yan yung mga ibang expenses or ibang mga kailangang bilhin urgent na naubusan ka sa stocks. At sunod natin sa list ay ang research and development or R&D. Ginagawa ko to pag gusto kong maglabas ng bagong menu, mag-innovate, or mag-improve ng ating mga sauces or ating mga ingredients. Kailangan din to para mag-survive ang ating negosyo. Dahil kung hindi, nakainin talaga tayo ng mga bagong enter sa market. At yung huli, bonuses or miscellaneous. Siyempre, yan, monthly kailangan nag-i-impok yan dahil
Siyempre, yung December, nagbibigay din tayo dyan at least 1,000 lang naman or 2,000 kada sa isang tao. Meron tayong 4 to 5 employees na pagbibigyan, minsan 6 sila. So 2,000 ay malaking halaga na para sa atin, maliit na negosyo. Binibigyan din natin sila syempre ng as much as possible yung kunyari lalabas kayo paminsan, eat out or iinom kayo or pag may birthday magbibigay kayo ng cake or magpapakain ka. So yun, mga expenses din yun ng negosyo mismo. And ang average natin na variable expenses ay 150,000 pesos monthly. So kung pagsasamahin natin yung total OPEX natin ay 236,300 pesos. Ngayon, mga ka-struggling negosyante ay masasagot na natin kung bakit kahit kumikita ako ng 200 to 200, sabihin mo ng 250,000 pesos, ay bakit nalulugi pa rin tayo. Siyempre, mayroon parang dyan mga hidden expenses na hindi natin na ililista. So, ayan, sana ay nakatulong itong video na ito sa mga business owners, existing business owners na hindi pa nagkakaroon ng business permits, sa mga future business owners. Sana ay maging guide ito sa inyo kung ano ang inyong magiging future expenses. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa huling part ng video. Huwag po ninyong kalimutang mag-like at subscribe dito sa ating video para ma-notify po kayo sa ating next videos. Sa mga next videos po, i-discuss ko naman po kung ano yung mga changes na ginawa ko. Sobrang laking changes na ginawa ko para mag-survive ngayong 2025. Sana po ay mapanood ninyo ang mga susunod na videos pa. Maraming salamat po mga kanegosyo at sana po ay magkaroon pa po tayo ng maraming sales. Have a blessed day po.